Ryan, marami bang natatanggap na sumbong ang DPWH sa mga nire-repair na kalsada kahit di naman sira? Oo, Ella, hanggang ngayon ay marami pa rin natatanggap ang DPWH ng sumbong sa iba't ibang lugar sa bansa noong mga kalsada na binubutas at nire-repair. Pero kung titignan mo, maayos naman yung kalsada. Ipinahinto na ni DPWH Secretary Vince Dizon ang reblocking sa mga kalsada o ang ilang dekada ng practice na pagbubungkal sa mga kalsada para lang ayusin ulit kahit ito ay maayos naman. Anya, pinagkakakitaan na ang pagsira, pinagkakakitaan pa ang paggawa ulit ng kalsada. So, effectively now, I will be suspending all reblocking activities. No? Pinapasuspend ko and gagawa ako ng bagong department order on reblocking. Kasi tinanong ko yan dito. In-explain sa akin, sir, kasi meron iba, kailangan talagang i-reblock. Kasi sira na. So, okay, fine. Pero, kailangan may basis tayo at gawin nating transparent sa mga kababayan natin. Bakit tayo tumitibag ng mga kalye na mukha namang maayos pa? At bakit natin ginagawa yun ulit? So I want that to be clear and I want that in a form of a DO, department order, na transparent. Kasama dito ang lahat ng kalsada mula sa National Road, Secondary Road at Tertiary Road. Hinalimbawa nito ang sumbong mula sa Bukawe, Bulacan na makikitang maayos ang kalsada pero sinira. Agad ipinahinto ng kalihim ang pagre-repair at ipinatawag na ang district engineer sa lugar para magpaliwanag. Nagsumbong din si Mayor Mailating ng Tuguegarao City tungkol sa sinisimulang butasin na maayos na kalsada kaya ipinahinto din ito agad. Sabi ng kalihim, exempted lamang sa kautusan ang mga kalsada na talagang sira na at kailangan ng ayusin. Kakausapin din ng kalihim ang mga water utilities para sa pagbubungkal ng kalsada kapag may i-repair na tubo. Hinikayat ng DPWH ang publiko na magsumbong sa kanilang website kapag may mga ganitong proyekto pa sa kanilang lugar. Babala ni Dizon, kapag iniwang nakatiwangwang ang mga kalsada na nahukay na at di sumunod sa bagong kautusan ay pananagutin ang mga ito. Talagang masisisanti sila talaga. Pagka hindi sila sumunod dito, nagtuloy-tuloy sila kahit na pinasuspend ko na, o kaya hindi nila, iniwan nilang nakatiwangwang dyan, tapos maaksidente yung mga kababayan natin. Pasensyahan tayo dito. Talagang masisisanti sila dyan. Makakasuhan pa sila. Samantala sa susunod na linggo, nakatakdang lumagda sa kasunduan ng DPWH sa AMLAC, PCC at Insurance Commission para sa pagpapabilis ng pagbawi ng mga pera ng taong bayan. Kahapon inanunsyo ng AMLAC na ang ikalimang freeze order mula sa Court of Appeals. Sa ngayon, umabot na sa 1,600 account ang na-freeze ng gobyerno. Katumbas ito ng mahigit 4 billion pesos na halaga. Pero madaragdagan pa ito ayon sa kalihim. Pagkatapos ng pag-freeze sa mga account, ang kasunod na hakbang nila ay ang pagbawi sa pera. Kahapon ay nakipagpulong din si Secretary Dizon kay Solicitor General Darlene Berberabe at Ombudsman Remulla tungkol sa kanilang ginagawang pagsasampa ng mga kaso at pagbawi ng pera ng mamamayan. At yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale.